Dahil diyan magsimula na tayo ng mga balita sa pasakitin na naman natin ang mga ulo nyo. Yung mga balitang masasalimuot na mga balita, gawin natin konting light lang. Sinabi ko, ina-stress ba kayo doon sa aking panimula na nakarelate ba kayo doon sa mga problemang kinakaharap natin? Lahat tayo nararanasan yan. Sabi ko, ba't ka apektado, Boss Dada? Ako naman kahit papaano, hindi ko masyadong nararanasan lahat yan. Kahit papaano, medyo maalwan naman buhay. Pero hindi na para sa sarili ko para sa maraming mga Pilipino. Kasi okay ako. Kung di ako magrereklamo, para akong tanga. Kasi may kasabihan tayo kapag nakita mong mali tapos hindi ka nagsalita, ibig sabihin, naging part ka ng problema. Pero kapag okay ka naman ang buhay mo, nakakatulong ka naman sa kapwa mo, may nakita kang mali, sumisita ka pa rin sa mali, ibig sabihin, mahal mo bayan mo. So ganun ang ginagawa natin, kaming mga baleteros, ganyan. Bagamat hindi naman kami nakakaangat-angat ng sobra sa buhay, pero kahit papaano, yung mga nararanasan ng mga kababayan natin nasa laylayan, nakaraos na kami doon. So ang gusto namin sana, lahat makaraos. Paano makakaraos ang lahat? Putang ina, puro magnanakaw ang mga nasa Pilipinas. Magnanakaw mga congressman, magnanakaw ang mga mayor, mga kapitan, pati SK chairman, putya nag-OJT na ng pagnanakaw dyan sa barangay ninyo. So yun ang problema natin, hindi tayo umunlad-unlad dahil nga dito sa Pilipinas, Diyos ko po, corruption ang unang-una. Wala na yung pagiging makabayan. Kaya nga yan, nakaka-stress talaga yan. Pero papagaanin natin ng konti maghahatid tayo ng mga balibalita sa inyo para hindi kayo masyadong ganti man lang tayo sa mga ito. Pag mumurahin natin, okay ba yan? Pagtawanan natin, okay ba yan? Pwede? Sige, dito tayo magsimula. Sa mga bobong mainstream media. Kasi mga putang ina mainstream media na yan, mga naging abogado na sila Naging abogado na sila ng tawag dito ng administrasyon ito, papakita ko sa inyo Hoy, ayan. Ba't iba? Hindi lang ayusin ko lang. Ito na. Ayan, nakita nyo naman. Si Jimmy Bondoc in interview. Binastos siya rito ni Sestrilon. Ang kapal ng mukha nito ni Sestrilon, akala mo matalino. Putang ina, tagal-tagal mo lang journalist ka pa rin ngayon. Hindi. Buti pa sila Loren Legarda, sila Noli Di Castro, kahit papaano nakaalis sa pagiging journalist dahil matatalino. Ikaw, ang tagal mo ng journalist ka pa rin. Lola ka na, losyang ka na, journalist ka pa rin. Walang hiya ka. Sestrilon, hindi ba ito yung di ba ito yung taga-ABS-CBN na di umano? Di umano, hindi ko sinasabing totoo, pero may issue daw ito, di ba? Diyan sa may ABS-CBN na parang may mga namanyak na mga babae diyan dahil tibo daw yan. Di ko alam kung totoo yan baka hindi naman totoo yan, chismis lang naman siguro yan. Pero dito sa na to, mainit yung balitaktakan nila ni Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc masyadong mabait. Kung ako in-interview nito, mumurahin ko to live papakyuhan ko to live Putang ina tong babae na ito, dunong-dunugan, tali-talinuhan. Akala mo abogado, journalist lang naman. Yabang-yabang nito mga journalist na ito. May mga producer man, mga ulol na yan na gumagawa ng mga balita nila. Mga tigabasa lang naman ng balita yung mga yan. Kinagaling ng mga yan. Marunong lang naman mag-English yung mga yan. Marunong naman mag-deliver ng balita. Sa tagal mo naman nagdi-deliver ng balita niyan Pero nung nandiyan naman sila Corina Sanchez sa ABS-CBN, magkakasama sila nila Mel Chanco, Corina Sanchez, sila hindi naman sikat yan, yung Sestrilon na yan. Sumikat lang yan nung naging yata yan Ewan ko, nagkaroon yata ng posisyon yan dito sa TV5. Hindi ko alam kung siya o si Luchi Cruz Valdez ang boss dito. Si Luchi Cruz Valdez nga, presidente na ng ng News Bureau Ikaw hanggang ngayon, journalist ka pa rin, kapal ng mukha mo. Boba ka, ibig sabihin. Ito, panoorin natin itong na to, balita na to. Ito, balikan natin yung balita. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Tanga, di ba? Putang ina ng journalist na to. Alam mo kung anong itatanong mo kay Jimmy Bondoc, pero hindi mo alam kung sinong tatanungin mo patungkol doon sa sinasabi ni Jimmy Bondoc. Tanga ka ba? Maging resourceful ka naman. Sino po ang tatanungin namin tungkol dyan? Kasi sabi ni Jimmy Bondoc, tanungin din naman sana natin yung out of fairness. Bakit hindi sila dito nagfa-file ng kaso? Di ba? Sino ba? Sino ba dapat tanungin? Putang ina, tanga-tanga ka ba? Boba ka? Inutil ka? Tangin ang gulo-gulo ng buhok mo, pati utak mo magulo. Sinong tatanungin mo? Hindi mo ba alam kung sino nag-file ng kaso na yan sa ICC?
Ha? Hindi mo alam, Ses Drilon? Putsang ina. So, ang alam mo lang kung paano batikusin itong mga side ni Bato de la Rosa patungkol dyan sa ICC issue na yan. Pero hindi mo alam kung sinong tatanungin mo sa kabilang kampo. Boba ka? Alam mo, tanungin mo si Trillanes, tanungin mo si De Lima, tanungin mo si Chel Jokno, o kung sino-sino pa yung mga nag-file ng kaso dyan, si Conti. Bobo, ako nga alam ko kung sinong tatanungin ikaw hindi mo alam, putang ina nag-journalist ka pa. O so ibig sabihin, naka-ready lang yung mga tanong ninyo sa mga kalaban ng mga amo ninyo. Oh, kalinaw-linaw naman ang sinabi ni ni Jimmy Bondoc eh. Sana naman po matanong din natin sila bakit hindi sila nag-file ng kaso dito sa Pilipinas. Natanong nyo ba si De Lima na sa tinagal-tagal niya sa Commission on Human Rights, naging DOJ Secretary pa siya. Noon pang Commission on Human Rights, iniimbestigahan niya na si Pangulong Duterte. Sinabi niya yan sa Senado eh. Oh, 'di ba? Tinanong siya doon, ba't hindi kayo nag-file ng case against PRRD? Diyan sa sinasabi mong iniimbestigahan mo sila noon pa patungkol diyan sa Davao Death Squad. Anong sagot ni Leila De Lima? Wala kaming makuhang ebidensya eh. Wala kaming makuhang witness, wala kaming makuhang nagrereklamo. Oh, hindi ba wala naman pala kayong makuhang ebidensya, wala kayong makuhang nagrereklamo, kaya hindi sila nag-file dito. Anong ginawa nila? Nag-file sila sa ibang bansa. O tanungin mo si Leila De Lima, silang gumawa niyan, ba't tatanungin mo si Jimmy Bondoc kung sinong tatanungin nyo? Tangina, pinatawag nyo siya dyan, tapos tinanong nyo siya tungkol dito sa ICC, binigay niya sa inyo yung kanyang legal opinion. At bilang si Jimmy Bondoc ay legal counsel ni Bato de la Rosa at pinapaliwanag nga niya sa inyo, may korte man tayo sa Pilipinas. Marami man tayong korte sa Pilipinas, lahat naman ng kaso inaano dito. Lahat naman ng kaso ay nililitis dito, kung crime against humanity, kung ilan yan. O 3,000 murder cases yan, crime against humanity. O murder pa din naman yan, di ba? Kaya naman hawakan niya ng mga korte natin dito sa Pilipinas eh. Tanungin nyo yung mga nagdemanda kay Bato de la Rosa, mga nagdemanda kay kay PRRD, kung bakit doon sila sa ICC tumakbo at hindi dito. Para malaman nyo din, para sa kaalaman ng mga utak nyo mga mapupurol, kung meron ba silang basihan bakit doon nila sinampayan hindi dito sa Pilipinas. Ngayon tatanungin mo si Jimmy Bondoc kung sinong tatanungin. Abay, problema mo na yan. Tanga ka ba? Ang inang napaka spoon feeding nyo. Ginamit nyo na nga yung tao para may pagkakitaan niyang buwakan ng inang TV station nyo. Pinaunlakan kayo, inimbitan nyo. Tao naman yung humarap sa inyo tapos gaganyanin nyo. Ang inakala nyo pagkatali-talino nyo, abogada ka ba? Hindi ka naman abogado, wala ka namang alam sa batas. Putang ina, ang trabaho mo lang naman magbasa ng balita, mag-deliver ng balita. Hindi mo naman hirap yung ng balita eh. Yung magbibigay ka lang naman ng konsepto tapos yung production team mo yun ang gagawa ng istorya para sa'yo tapos yung istorya babasahin mo, hindi ka matalino. Ulul. O, pumayag ka? Pumayag ka, sinabi ng DOJ Secretary natin noon na si Boying Rimulya, hindi kaya. Bakit? Tinanong nyo man lang ba kung bakit? Sir, bakit po hindi kaya? Bakit po masasabi nyo hindi kaya? Eh may mga kaso naman pong hinahawakan ng mga korte natin. Murder, multiple murder, parricide, kidnapping, kung ano-ano mga kaso, drugs, lahat naman hinahawakan ng korte natin. Hindi naman namimili yung korte natin. Kapag nagsampa ka naman ng kaso, kayo naman ang nagsasabi kung ano yung kaso na sinasampa nyo, and then ginagamit ng korte yung lahat ng nalalaman nila para litisin itong mga kaso na to. May mga korte naman tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, ilan ang korte natin? Bukod doon, may mga naman tayo, may Supreme Court pa naman tayo. Paano mo sasabihin na hindi kaya? Anong rason ni Boying Rimulya nung sinabi niyang hindi kaya? Tinanggap mo kagad? Di mo lang siya tinanong, sir, paano hindi kaya? O meron bang kaso na hindi kaya sa Pilipinas? Kasi tama yung sinabi ni Jimmy Bondoc eh. Ang sabi ni Jimmy Bondoc, mas madali kung dito natin i-file. Bakit? Kasi yung mga testigo nandito sa Pilipinas, yung mga biktima nandito sa Pilipinas, yung mga ebidensya nandito sa Pilipinas. Imaginein mo kung doon gaganapin yan sa ibang bansa. Kailangan pa natin i-travel yung mga testigo. Kaya ba niyan umatin lahat? Kaninong gastos na yan? Di ba? Mas magiging convenient kung dito natin itatry sa Pilipinas. Tama? Tinanong mo ba si Boying kung bakit hindi natin kaya? Tatanggapin na lang natin yun? Ganun ba tayo kabobo? So kung sasabihin ba natin na wala nang pag-asa Pilipinas, mahirap na tayo habang buhay, tatanggapin mo na lang yun?
Katulad dyan, hindi natin kayang ipagtanggol yung South China Sea kasi mas maraming baril yung mga Chinese kaysa sa atin. So tatanggapin na lang natin na sa China na yung South China Sea. Ang tapang-tapang nyo sa South China Sea. Atin ito, putang ina ninyo. Tapos dito, korte natin, mismong taga-gobyerno nagsasabi hindi kaya ng korte natin. Anong meron sa ICC na wala dito? So inaamin nyo, mas tanga tayo kaysa sa ICC? O mas magaling ICC kaysa sa atin? Anak ng tinapay itong journalist na to, boba? Bakit? Hindi ba? Bakit hindi kaya? Sagutin mo. Sagutin mo, Ses Drilon, bakit hindi kaya? Putang ina mo, ikaw yung nag-i-interview eh. Bakit ako tatanungin? Gago ka, ikaw nag-o-open nung ikaw ang nag-o-open ng topic eh. Tapos pag ibinalik sa'yo, magagalit ka. Ang inan to, boba? Anak ng tinapay? Balikan natin balikan natin yon mga bossing. Ano ba na naman nangyayari rito sa aking bolang kristal? Ayan sabi ni Jimmy Bondok. Ano sabi ni Jimmy Bondok? Hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Bobo, bakit daw siya ang tatanungin? Nagtanong ka kay Jimmy Bondok. Ibabalik lang ni Jimmy Bondok sa yung tanong. Bakit akong tatanungin? Tanga ka, ikaw nag-open eh. Tatanungin ka ni sinabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, hindi daw kaya. So tinanong niya sa'yo, bakit? Ba't ako tatanungin mo? Putang ina mo, ikaw nag-open. Tanga ka ba? Boba ang putya. Ang inan to, akala ko tanga na si Claire Castro, mas tanga pa pala to. Ang tagal-tagal mo ng journalist, hindi ka pa marunong. Hindi, meron po kaming This is na-receive their na own sa- statement. Yes, ma'am. Their own statement. Ikaw ang nagsabi ng statement nila. Alam nga naman bumaba si Jimmy Bondok dyan, tapos tanongin yung nagbigay ng statement. Ikaw nag-open eh. Di sana, inopen mo na rin lang. Alam mo yung sagot pag ibinalik sa'yo yung tanong. Inantong, journalist na to, inutil. And we precisely received why there is an ICC. Yes. I don't know No. why you are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine sovereignty. Bakit? Saan ba pumatay si Pangulong Duterte? Ha? Saan ba pumatay si Pangulong Duterte? Pumatay ba si Pangulong Duterte sa Hague? Hindi ba pumatay si Pangulong Duterte, sabi ninyo, sa Pilipinas? Bakit na-involve ang international community? Hindi naman siya pumatay sa ibang bansa. And ang involved dito, Pilipino. Dito naganap sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Dapat nililitis yung kaso dito sa mga korte sa Pilipinas. Boba ka ba? Mag-ano lang yan, mag-activate lang yan sinasabi mo kung halimbawa itong isang tao na to. Halimbawa ako na lang si Boss Dada bilang isang Pilipino. Nakagawa ako ng sandamukal na pagpatay sa ibang bansa. Madami akong pinatay, isang buong barangay ang pinatay ko. Tapos bumalik ako dito sa Pilipinas. Doon ako nakapatay sa ibang bansa. Bumalik ako dito sa Pilipinas para magtago. Ngayon may nagreklamo sa akin sa ICC. May nagreklamo sa akin sa ICC. Ngayon, anong gagawin ng ICC? Siyempre may kaso na. Dahil nangyari yung krimen sa ibang bansa, anong gagawin nila? 'Di ba? Doon pa rin naman sila makikipag-coordinate sa bansa kung saan nangyari ang krimen. Nagkataon Pilipino ako, tapos nandito ako sa Pilipinas. Ngayon, hahabulin ako nung ICC kung nasan ako. Nasa Pilipinas ako, Pilipino ako. Ang mga pinatay ko nasa ibang bansa. Anong gagawin? Anong gagawin ng Pilipinas sa akin? Nasa kanila kung i-extradite ako doon sa bansa na yon papunta doon sa ICC. Tama? Anak ng tinapay talaga itong mga bobo. Ma'am, I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, Ma'am Ses, no? But And- the crimes, may I say also, attorney, that ma'am. the Attorney siya eh. Abogado siya, ikaw hindi. Sinasite niya yung mga batas, ikaw wala kang alam sa batas. Kung makikipagdebate ka sa kanya, dapat klaro. Tinawagan mo siya. Hindi ka namin interviewin na magdidebate tayo.
Ngayon pag nagdidebate kasi parang ganun ang ginagawa mo, dinidebate mo yung kanyang wisdom, yung kanyang opinion. Dapat ready ka din na sagutin yung mga tanong niya. Pwede ba yun magdidebate kayo tapos ikaw lang magtatanong? Anak ng tinapay itong mga media na ito. Kaya wala nanonood sa inyo. Putang ina, kasi mga bobo kayo. Kaya mas marami nagpapapicture sa amin kapag nagpupunta kami sa labas kaysa sa inyo dahil mga bobo kayo eh. The crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very Alam ko po yun, di mo nga alam. Tinanong ka nga kanina, hindi mo alam. Ba't ako tatanungin mo? Tapos ngayon alam mo. Anong alam mo? Ulul. Baka nabasa mo lang pero hindi mo alam. Hindi ka maabogado. Abogado ka ba? Attorney Sesdrelon ka ba? Hindi naman Sesdrelon ka lang eh. Ito abogado to eh. Singer na, abogado pa, artista pa. Hindi ka nahiya? Baka minamaliit mo siya dahil bagong abogado lang siya. Still, abogado yan, ikaw hindi. At pinapaliwanag nga niya sa iyo yung mga impormasyon. Ngayon sasabihin mo, alam ko na putangin, alam mo na pala yan eh. Bakit mo pa siya in-interview? Bakit mo pa siya tinawag dyan? Ba't nyo pa siya tinawagan dyan para pumunta dyan sa mga interview, mga kupal kayo? Alam mo na pala eh. Di sana binalita mo na lang, tarantada ka. Kaya alam nyo, si Sir Jack Argota, ang daming message sa kanya, TV5, ito, istasyon nito, mga abnormal na ito. Message sa kanya, Sir, baka naman pwede ma-interview ka. Sabi ni si Jack Argota, noong nakaraan, in-interview nyo ako, putangin na ninyo, kahit pang gasolina, wala kayong binigay sa akin. Pinagkakitaan nyo ako, pinagkakitaan nyo yung nag-trending yung mga reels ninyo doon sa interview ko, putangin na ninyo, kahit man lang sana pang McDonald's, binigyan nyo ako, wala. Ito, ganun din, nananahimik yung tao, tinawagan nyo, Sir, pwede ka po ba namin ma-interview? Pumayag naman siya, hindi naman siya tumawag sa inyo, interviewin nyo naman ako. Kayo tumawag sa kanya, courtesy man lang, huwag nyong bastusin. Ang ina ninyo kami, pagka tumawag kami ng mga magigest namin sa Vox Populi, hindi namin binabastos. O nakita nyo, binabastos namin kahit mga tarantado kami dito sa mga vlog namin, hindi namin binabastos. Bakit? Kasi nga, tao naman yan na nagpunta ron. Kung ano yung opinion niya, irerespeto namin yun. Kasi nagpunta siya doon, inimbita namin siya. Alam nga na mababuyin namin siya doon. Pwede naman namin babuyin si Toby Chanko eh. Pwede naman namin babuyin si Ega Erice, kahit si Isko Moreno, pwede namin babuyin eh. Wala naman kaming kinatatakutan eh. 16 days nga kami doon sa KOJC na puro baril yung mga pulis doon. Hindi kami natakot eh, sa mga yan pa. Kay Bongbong nga, hindi kami natatakot sa kanila pa. Pwede namin gawin yun. Kaya lang, dahil nasa istasyon kami, hindi kami umaastang ganito. Nagmumura ba kami doon? Hindi. Mabait kami doon kasi nire-respeto namin yung istasyon at nire-respeto namin yung mga guest namin. Kayo, putang natin yung ginagawa nyo kay Jimmy Bondok. Tinawag-tawagan nyo para babuyin nyo. Tangina ninyo, mga pakyo kayo. important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute. Tignan nyo, paano sasabihin niya, we're running out of time. Tangina ninyo. We are running out of time. Nag-interview pa kayo. Saan hindi na kayo nag-interview? Kayo nga mga tangina naman nitong na ito. Screen capture ko, parang baliw naman, ayan tingnan ninyo. Anong sabi niya rito? Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out po of your deference to the client, law. and I'm sorry, Tingnan niyo yung sasabihin niya dito, ha? we're we were running not out of served time, the but I warrant. just We're running out of time daw. We are running out of time. Putsang ina nyo, nag-interview kayo, tapos you're running out of time. Wala pala kayong oras. Mga bobo. like to point out because he was running in the stairs and even tripped. They were Ano naman masama kung running and even trip? So anong problema doon? Ikaw nga tomboy ka eh. Di ba? Ano naman problema doon? He was running. Alam mo ba, nung nakita nila si Senator Bato de la Rosa dyan, hinawakan na lang nila, wala silang sinerve na warrant. Di mo alam nyo kasi boba ka eh. Sa opisina ka lang eh, wala ka naman doon, di ka naman naghihirap eh. Yung mga reporter nga doon, di ganyan magtanong katulad sa'yo. Wala kang alam, kaya ganyan ka magtanong eh. trying to serve the warrant on him. No, Anong trying to serve? Boba ka. Fake news peddler ka pala eh. They're not trying to serve warrant kay Bato de la Rosa.
Si Trillanes ang may hawak ng warrant. Walang hawak na warrant yung mga NBI. Noong nagpunta sila doon, nakaabang sila doon, sinabi lang nila kay Tito Soto na may warrant pero wala silang pinakitang warrant. Noong dumaan si Senator Bato de la Rosa, hinawakan siya ng mga NBI, huhulihin siya nang walang ipinipresentang warrant sa kanya. Nagtanong nga si Cayetano kay Matibag Sabi ni Matibag, nasan ba yung kopya ng warrant? Nasa kotse ko lang. Ibibigay ko sa inyo. Hanggang ngayon wala pang binibigay na warrant si Matibag. Tarantada kang babae ka Boba. Hindi mo alam yung mga nangyayari tapos nakingialam ka. Utang ina niya yan ang sinasabi ko sa mga journalist kuno Tali-talinuhan Ang ina ninyo, wala kayong inangat kesa sa amin. Kami, alam namin yung mga nangyayaring balita. Kayo hindi. Binibigay lang sa inyo ng mga producer, binabasa nyo lang. Kung ano lang yung pagkakaintindi nyo, mga bobo naman kayo. Di naman kayo mga abogado. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that Di napahiya ka. They're trying to serve the warrant. Nadapa-dapa pa nga siya Gago. They're trying to arrest him without even showing him the warrant. Stupida. Tangina ka, napahiya ka, no? Tingin ka sa camera, tingin ka sa oras, kunyari wala ng oras. we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So, Anong dahilan mo na naman? Ano na naman idadahilan mo? Nakaisip na naman siya. Sige, ano? Okay, but if we'll be arguing. Diba? Fake news ka Fake news ka Sinasabi mo, paano nila masiserve yung warrant kung tumakbo siya? Hindi naman siya nakakita ng multo, nakakita siya ng aaresto sa kanya. Yung mga aaresto sa kanya, walang dalang warrant. Sinabi mo na may dalang warrant, tapos siya naaresto siya, tumakbo siya, fake news peddler ka. Tangina yan ang sinasabi ko sa hindi kayo kahit mga journalist kayo, mga normal na tao lang kami, tangina hindi kayo ubra sa amin. Yung mga ganyang palabas ninyo, propaganda ninyo, dahil alam naman namin may mga amo kayo at anti-Duterte kayo, mga pakyo kayo. Tangina ninyo, hindi nyo kami kaya. O ngayon, babaguhin mo na naman yung naratibo. Ano na naman naratibo? Until tomorrow. But just No, the but same, that's very important to concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? Yun yung issue. Ang issue dito, minamali mo yung balita. Ang issue dito, minamali mo yung balita. Sinasabi mo na hindi na serve yung warrant kasi tumakbo siya. Tangina ka, fake news. Sinasabi ko sa inyo, ang hilig nyo kaming brandingan ng mga fake news peddler. Kayo pala yung mga unang-unang mga fake news peddler. Hindi nyo inaalam yung mga sirkumstansya, yung mga nangyari. Tapos magbibigitaw kayo. Tapos pag tinanong kayo, ba't kami tatanungin nyo? Tangina ninyo Kala nyo, kaya nyo kami. Hindi nyo kami kaya. Ulul, pakyo ka, sesdrilon. No, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. Yun naman pala yung most important. Dapat yun ang tinanong mo. Ang dami mo pa tinatanong, may most important question ka pa palang tanga ka. Boba. Napahiya ka. He showed up to vote, to unseat, to cast his vote for So what? Kung pumunta siya dun to vote to unseat Tito Soto and to vote for Alan Peter Cayetano, that's his job. Anong paki mo? Trabaho yun ng senador Trabaho niya yun bilang senador so bakit issue sa'yo? Yung pumunta siya doon para sumumpa, para anong paki mo? Trabaho niya yun. Pinakikialaman niya ba yung trabaho mo? Kahit na hindi ka nag-aaral ng leksyon mo, pinakikialaman ka ba niya? Ba't pinakikialaman mo yung trabaho niya? Inamin naman niya na kaya siya pumunta ron para talagang bumoto. Wala naman talaga siyang balak pumunta pa kasi ganyan ang gagawin sa kanya. Nagkaroon na nga ng reason lalo ngayon si Bato de la Rosa para hindi magpahuli. Nagkaroon na ng reason, mas justifiable na yung reason ni Bato de la Rosa ngayon na magtago dahil nakita niya na yung nangyari. You're all willing to go at any length para maaresto siya. Kahit na pasukin ng Senado, barilin yung mga taga-Senado para lang mahuli siya. So ngayon, mayayaya niyo pa siya na pumasok sa Senado? Saka na, pagkabotohan na sa impeachment ni BP Sara. as president who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? Ito problema Si Alan Peter Cayetano is foreign secretary. Sino ba ang nag-pull out sa sa Rome Statute? Si Pangulong Duterte. So ngayon iniintriga niya
na si Alan Peter Cayetano being the Senate President now, may kinalaman daw doon sa pag-pull out ng Pilipinas sa ICC. Sinabi na nga ni Presidente, wala namang kwenta yan eh. Si Presidente Duterte naman ang nagsabi na mag-pull out kahit naman ayaw ni Alan Peter Cayetano, may ano naman yan eh. Wala naman sila magagawa, hindi naman lang papipigilan si Duterte dahil si Duterte hindi katulad ni Bongbong na bobo eh. Si Duterte hindi niya kailangan ng approval ng kahit sino, alam niya yung ginagawa niya. So nung umalis siya sa Rome Statute, putya, buo ang loob at isip ni Pangulong Duterte. Sinang-ayunan din yun ng Senado. Sinang-ayunan din yun ni Bongbong Marcos noon, pakyo ka, eto kabilaan pakyo. Sinabi din ni Bongbong yun na tama lang yung ginawa niya, hindi pwede na ibang korte na ano-ano tayo. Di ba may mga ganung si Bongbong Marcos? So presidente natin yun ngayon eh. Bakit hindi mo kayang questionin yun? Utangin ng babae na ito. And then, to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. Ano lang unbecoming ikaw? Dahil newscaster ka, boba ka. Fake news peddler ka. Sinabi mo na sineserve yung warrant kay Bato. Walang sineserve na warrant kay Bato. Nung tumakbo siya at nagkanda gulong-gulong siya, walang sineserve na warrant, aarestuhin siya, warrantless arrest yun. Inutil. Inan to. May unbecoming ka pang nalalaman. Hindi ba unbecoming si Bongbong? Ba't di mo banata si Bongbong? Di ba unbecoming of a president yung addict ka, sabi ng kapatid mo? Tapos ayaw mo magpa-drug test? Inan ninyo. Mga hipokrito kayo. A little correction, it was the President, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po but kay we thank you Senator for Bato, your time. I'm sorry we don't. Di ba? Pag napapahiya, thank you for your time. Wala na tayong time, di ba? Kasi nga ayaw nyo na napapahiya kayo. Magaling si Jimmy Bondoc. Ano kayo ngayon? Biglang wala ng time. Wala ng time. Biglang wala na, okay na, wala ng time. Kasi nga, utsang ina ninyo, nakahanap kayo ng katapat. Pinatawag nyo yung tao dyan, akala nyo kaya nyo totoyin, akala nyo kaya nyo gaguhin. Akala nyo kaya nyo babuyin. Turned out hindi. Putsang ina, he knows what he's saying. Inaral niya yung abogado siya Nag-aral siya ng abogasya, ikaw hindi Journalist ka man lang, ganito lang naman ang tingin namin sa inyo mga journalist. Putang ina nyo, tagabasa lang naman kayo ng balita Hindi naman kayo gumagawa ng mga istorya nyo Yung mga gumagawa ng mga istorya sa mga dokumentary nyo, yung mga yung mga tao nyo dyan, ang maliliit ang sweldo, kayo yung mga nakaharap lang kayo sa camera na ganyan, babasahin nyo na sa teleprompter yung mga sinasabi ninyo, talitalinuhan na kayo. Ulol! One final explanation na lang po kung pwedeng maikli na lamang. well, we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And also, Paano we po await... kung Akala ko ba short, nagbibigay siya ng short last message tapos sabat ka pa ng sabat. Kung meron ditong unbecoming of a journalist, ikaw yun. Ba't sumasabat ka pa? Binihiningan mo na nga ng final message wala na nga. Bakit sina-challenge mo pa yung final message niya? Gusto mo ba makipagdebate? Kasi kung gusto mo ipagdebate, magdebate kayong dalawa. Puta, ginagamit mo yung status mo dyan bilang journalist. Hawak mo oras, hawak mo beat. Missing na nga si Senator. Paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are... Bobo. Paano isi-serve? Tanga ka pala Representante yan Mga abogado Pwede namang ibigay yung warrant sa abogado Tapos yung abogado ang magbibigay nun sa kanyang kliyente at kakausapin yung kanyang kliyente para sumuko. Kung ayaw sumuko ng kliyente niya, boss niya yung kliyente niya, wala siyang magagawa. Patawa-tawa ka pa, bobo ka Ha? Ses Drilon, patawa-tawa ka pa, tanga ka. Kaya nga sila, we are legal representatives of Senator Bato de la Rosa. They can give us a copy of the warrant so that we will know what to do and exhaust all legal remedies para di ba may mga motion to quash. Motion to kung ano-ano pang mga motion para mawalan ng bisa yung warrant na yon. Di ba? Tangina, patawa-tawa ka, wala ka namang alam sa batas Abogado yan siya ang legal na representante ni Bato de la Rosa. Kailangan ba laging kay Bato Kaya nga may abogado Kaya nga yung abogado nag-aasikaso ng mga kaso Kung ano man ang mga legal na dokumento na manggagaling sa korte, kailangan makita ng abogado yan. Hindi mo alam. Tangina, tumanda ka na ganyan, hindi mo alam yung proseso niya. Ako nga, hindi ako abogado. Hindi naman ako nag-aral ng journalism, pero alam ko man yan.
Hindi mo alam, Sis Drilon, tanda-tanda mo na patawa-tawa ka pa. Boba ka naman. The lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. we're You're earnest saying with you You're not. Putang ina mo, tinatawanan mo, you're not. Wala ka. Wala ka na, Sis Drilon. Putang ina mo, laos ka na. Dahil natatabunan ka na ng ibang mga journalist dyan sa TV5, kaya gusto mo sumikat ka ulit, ilaos ka na eh. Wala ka na. the government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, to away. us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede Also, naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo pag Oh, na-serve edi- na sa inyo? Then we will follow You'll produce him, accordingly. you will produce Then- your client. Well, I can't assure that because I'm not... Akala ko ba last message na? Ang inan tong babae na to, tanga. Inir pa ng One News. Puta, akala nila nakaisa sila. Pinakita nyo lang dito kung gaano katarantado yung mga journalist. As gusto nyo, respeto yung mga journalist. But we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following well, the law that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that, alam po ninyo. I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Ano, pahiya. Ang ina ninyo, ha? Kala nyo kaya nyo si Jimmy Bondo, ka? Ulul. Bagitong ano yan, bagitong abogado yan. Pero pumasa yan sa pagiging abogado. Hindi katulad ninyo, mga ulul kayo, mga journalist kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at